Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, Hey TCL, turn on the AC. hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at tabo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gasto, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free,
Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa na mabali, papunta mamot-tama. Alaw pag-wine na nag-alala mo, tamamot-taba. Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Wala TV. Magandang umaga bayan! Madlang people! Taong bayan, kapatid! Kapamilya! Hello po kayong lahat! Kinukumusta kayo mga kaibigan ng family ng ABN? Ang Alejandro Broadcasting Network na kami po ay nakalocate exactly dito po sa lalawigan ng Albay, lungsod ng Legazpi City. Yan o ang aming eksaktong address. At ang aming landmark, kapag alam ninyo, pag nakikita na po ninyo yung nasa likod ko, yung napakagandang mayon at yung kampana ng simbahan, iyan po ay ang Albay. Yan po mga tourist spot mi dito na talaga namang pong dinadayo yan. Yung aming mayong volcano, tahimik-tahimik pag umaga. Ngayon po ay walang kaulat-ulat tulad na nakikita nyo ngayon diyan sa aking likod.
Pag kayo po yung namasyal ng Albay, kitang-kita po ninyo ang paligid ng Mayon. Pero, alam nyo po, nag-aalboroto po yan. Hindi po yan normal. Ang tawag po niyan ay abnormal. Abnormal. Hindi pa po maibababa ng PBOX sa normal na sitwasyon ang Mayon namin dito sa Albay. Mantinado po yan sa level number 3. Kaya po, yung aming mga kababayan dito sa palibot ng Albay na nasa paligid ng Mayon Volcano na nasa 6 kilometer danger zone, sila po ay nananatili ngayon dyan sa evacuation center. Uy, mag-iisang taon na halos, ha? Baka matapos itong itong 26. Aba, wala nang normal na pagbabalik ang Mayon. Di, ibig sabihin, almost 1 year na po ang mga nasa evacuation center. Ang hirap po naman talaga ng buhay dyan sa evacuation. Kasi unang-una, ang problema dyan is yung privacy. Salamuha ka sa mga, kung doon sa barangay ninyo, although na magkabarangay kayo, pero kanya-kanyang diskarte kayo, di ba? Pero dyan, talaga, sometimes mag-a-adjust ka. Mag-a-adjust ka, lalo dyan sa malilipot. Kita nyo dyan sa malilipot, isang tent, 2 family. Buti na lang kung yung pamilyeng na kasama mo ay yung, alimbawa, anak mo lang, yung anak mo may asawa na rin, o kayong dalawa kayo ang nagkasama dyan. Ano ba yan? Umagang-umaga, inaantok ako. Ay, mga kaibigan, ha? Ano daw kaya kung nandyan pa kayo, ha? Mula Lunes hanggang Martes, wala po ako dahil mayroon po tayong inaasikaso. Mayroon tayong mga appointment na pinuntahan. Kaya ngayong umaga, mga kaibigan, tayo po ay buhay na buhay sa programang Diretsahan. Sa pangalan po ng aming General Manager, ang owner po ng EBN, Sir G. Alianza, at Ma'am Maricel Notor, si Ma'am Sel. At siyempre, nandyan po ang Daraga Home Depot na may mga branches na po sa iba't ibang bayan dito sa Labong, Bicol Region. Mayroon na kasi sa Rinconada eh. Sana po inaabot kayo ng aming signal nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama ko sa control si Kuya Jonathan. Ako naman po ang inyong kapartner, kaibigan, dito sa studio. Just call me P-O-L-L-Y, Master Polly po. Nangungumusta sa inyong lahat. Rikas-rikasan, udto na naman. Rikas-rikasi, udto na naman pati. Alaka. Alaka. Okay, mangungumusta muna tayo sa ating mga viewers. Kung nandyan po kayo, magpaiwatig, magparamdam, mga kaibigan, sa mga inaabot ng aming signal this morning. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Tama? Araw ng Miyerkules at piyesta po dyan sa lungsod ng Tabaco. 24. Piyesta. Kaya kung kayo may mga kamag-anak dyan sa Tabaco, pwede na kayong pumunta roon. Alas 11 na eh. Kainan na. Dyan po sa bahay ni Congressman Lagman. Bisita yata ni Congressman Lagman yung kanyang
best friend niya pala ito, best friend niya si, si Risa Hontivirus. Nandyan, okay? Pero yung mga barangay lang na dapat yung puntahan sa tabako ay yung mga malalapit lang sa sentro. Huwag kayong pumunta sa malayo. Sabihin nyo, tabako naman yan eh. Wala po silang handa. Ang naghahanda po dyan, una ay ang Bonbon, Barangay Kinali, Barangay Tayhi, Barangay Divino, Barangay, yung San Juan, Barangay Santo Cristo. O yan lang ang pupuntahan yung lugar na yan ay dahil malapit sa sentro yan ng tabako, kaya sila po ay may mga handa. May mga handa po sila. Happy Fiesta Tabako! Siyempre doon sa bahay ni Mayor Rebragais. Kanina nakita ko, dinaanan ko, nag-aagawan ng pinamimigay ng LGU Tabako doon sa mga bisita at mga taong namimiesta dyan sa Tabako, doon sa Capitol, doon sa City Hall. Isang styrofoam, hindi ko alam kung anong laman noon. Kaya spaghetti, tinapay. Anyway, hindi dapat spaghetti, manuto, saka maski gulay. Okay. Happy viewing po dyan kay City Councilor July Asada. Yan po sa Provincial Government Office ng Barangay Appear, dyan po sa Tabako. Galing pa lang ako dyan. Nandyan po si Sir Boy Bising-Bising, si former City Councilor July Asada, at nandyan po yung aming mga kasamahan. Yan o, ang opisinang yan po ay ang nilalapitan ng mga barangay kung mayroon kayong mga concern sa inyong mga nasasakupan. Lalong-lalo na yung mga barangay official. Yan, nalalapitan po yan. Hanapin nyo lang po si Kuya July. Dahil nandyan po siya, kung hindi naman nandyan si Ate Chit, Ate Glo, Ate Grace, at marami pang iba. Gandang yumaga po. Happy viewing po dyan sa Putol Eatery. Dyan o sa Bangkilingan kay Ate Eleanor kay Jonko. Saan kasi Sir Putol? Magandang araw mo, umaga. Yan o, alam ko itong mga oras na ito, busy kayo. Hindi kayo, malayo kayo sa sentro ng Tabako. Ibig sabihin, hindi kayo, ang Cornedal po ay hindi na sakop ng piestahan. May sariling piesta po yan. Pero baka mayroon po dyan na naghahanda din. Yan po sa Putol Eatery, hindi naman po yan public, hindi naman po yan pang gobyerno. Pero yun ay isang own business. Maliit lang naman yan. Pero maliit na talagang dinadayo. Dahil sa magandang ang kanila po pinapakitang pagsisilbi sa mga clients, mga customer nila. Yan o, 24/7 po yan. Magandang araw na lang po kila Sir Putol at sa lahat ng mga nandyan po, na mga nasa kusina. Ang pinakamahirap dyan, yung nagluluto, tapos yung naghuhugas. Yan ang pinakaan dyan. Hugas ka na sa nangugas. Dahil maya-maya, nandyan na naman yung mga plato. Yung paraluto man, ala. Naubos pa sa sukusido, supaksiw. Nandyan na naman. Maluto na naman. Walang humpay. Kaya wala kayo din po kayo makakakain dyan na bahaw. Pag sinilbi po sa inyo, nag-usok-usok pa nga ni ang sira. Walang maluto. Satisfied. Okay.
Magandang araw po dyan kay Brother Mike Paniban dyan sa Bunay-Bunay Street. Bunay-Bunay. Ano na bro? Long time no see. Long time no see bro. Magandang araw po dyan kay ano yun? Kay Kuya Paing. Okay, dyan mo naman sa Magkilingan sa aking pading ipading senyara kayo ni Jun Bureba Jr. Yan sa Magkilingan. Incoming captain. Barangay Kagawan. O sa mga makagawad kami, ma-report. Okay, no problem. Okay. Tony, if you're watching, maya-maya, paganda ka na. Ayan. Paganda ka na. Nandito si Kuya Jonathan. Mag-upload ka lang at ipapasok ko ang iyong mga report o ang iyong report. Ganon din si Daddy Joe. At iba pa. Yan ang maganda pag umaga. Mayroon pong pumapasok na mga report dito sa ating programa. Okay mga kaibigan, sa oras po na 15 minuto marampas ang 11 ng umaga, nasa labas, nasa linya po ng IBN, diretsahan ang aming kasamahan. Walang iba, si Sir Tony K. Tony K! Good morning, go with your report. Alright, kami, Master Paulie, good morning, and good morning man sa tuyong mga barangay. Kumusta mo lang signal ka? Ay, nice! Magayon, ang lead signal. Magandang signal natin, Tony. Go ahead po. Okay, kami, Master Paulie, dito sa Ciudad Cantabaco, kung saan nagigibo ining inaugural blessing and turnover kay multi-purpose building, digdi sa Hiraya Manawari Nature Park, digdi sa San Vicente, Tabaco City, ngunyan na pagkaaga. Opo. Kung sa intabi, Master Paulie, Presidente Ligingon yan, si Senator Risa Ontiveros, and katakol pang iba, na mga katakulang mga personalidad, ang nag-arapindir, digdi sa pinagsasagibong aktibidad nila na pagkaaga. Nandyan si Congressman Crisel Lagman. Nandyan. Roger? Sige, Congressman Lagman, si Crisel. Ako diyan, Presidente na kasi si Congresel and yakot naman hindi ang mga representante ng mga manlalay ng mga LGU, yakot hindi ang mga nagkakapit ng mga alkalde, kasabay na mga alkalde tabi, Master Paulie. Ano po tabi inaugurasyon na niyan tabi, Katoni? Ano ang purpose after na inaugurasyon? Ano ang purpose kang Iraya Marawari dyan po sa Tabaco? Yun na nga nini sabi Master Paulie. So, official na pagbubukas kayo ng building na ini para sa mga senior citizen. Very. Center. Karoon yung building, o karoon yung office na, o karoon yung building, kung ito nag-disenyo para dumanto sa tiyang mga katugangan, and particularmente ining mga senior citizen. Opo, sa balita ko nga ni tabi, Katoni, ayang Iraya Mariwari kasi, aram mo naman ba katabi, Katoni, na ang sa tuyang mayon, volcano, na ipakita na kakabalik sa normal, ang mga yaon na tabi dyan sa evacuation center, like Magapo, kasi ni Bapa, na ulig-uli ko lang, baka pwede mong ikahapot yan, how true na dyan da po sinda ilulukit dyan sa Iraya Mariwari. Kung mahapot mo yan, mas magayon para makakuha ka ni info, Katoni. Alat lang wala kami Master Paulie na nag-ano kita kan national anthem. Opo. Nagpupunto na national anthem da mga tuwa. Mga tugang ang sakuyang pag-iriba ni sa Katoni, sigurado pag si Katoni yaon dyan si Kahomer. So grupo kang ABN, yaon po dyan sa Tabaco, dahil po piyesta mo dyan, 24, pero yaon sinda naman San Vicente, naman sa Iraya Mariwari. So sa pong location na kung saan mga harong na igwaki mga inirilipat na mga residente dyan sa Tabaco
na yarao na dyan at permanente. Pero ini pong bubuksan na ini, yung bago ngayon, ini naka-prepare para dyan sa pig-apod na mga ibang evacuation. Balikan kasi Tony kung tapos na flag ceremony. Tony, go! Master Police, siguro, tamat yan, balikan taga, tamaan na kitang ma-interview. Hindi sa pinagigil mga aktibidad nila na pagkaga. Roger to that. Anytime, Tony, anytime. Kasama mo ba si Ka-Homer? Kasama mo si Ka-Homer? Ton? Kasama mo si Homer? Kasama mo? Alata, medyo maribok na. Ano tabi ko matibol? Okay, apot na lang po tabi ulit sa taon-taon mer. Ayaw pa man po tabi ako. Thank you so much at ingat kamo dyan, Tony and Kuya Homer. At kung mayroon pa tayo ibang kapamilya dyan sa ABN. Halip po dyan sa San Vicente, Tabaco City. Mabalik po si Ka Tony maya-maya. Ang Iraya Mariwari mga tugang, yaon po yan duman sa may party kang San Vicente. Siguro kung daya ko nasasala, sa estimated ko po ang kilometro mga nasa 6 kilometer away from Tabaco City sa sentro. Okay? May wason po yan relocation. In fact, yaon na dyan so kadakol na mga nawaraan ki harong diyan sa Tabaco. So widening dyan po sa Santo Cristo, widening napiktanan kang Bagyo na nawaraan ki harong sa Tayhi, Cormidal, iba pa. Halo-halo na sindaduman po sa Iraya Mariwari dyan sa location na yan. And may iwas talaga yan. Pare-parehas lang ang sukol kang harong naan. Pero ang kanginot may may nalaman kaming issue dyan na yung ibang kasi may mga bahay pa dyan na sarado pa at yung paligid medyo marumi pa pero sabi ng yung namamahala dyan yan daw po ay awardee na daw po sa mga tao o family pero hindi pa raw po lumilipat dyan sa nasambit ng lugar. And kaya, naalala ko, nag-warning noon yung LGU na pag ganun lang naman ang sistema doon sa mga na-award na ayaw naman lumipat pa, baka bawiin sa inyo yan, ibigay sa iba. Yung iba naman, na napag-alaman natin dyan sa lugar na yan, ito medyo masaklap-saklap. Aywan ko kung ito po ay natigil na or nabigyan na ng tuldok. Kasi galit na galit si Mayor dyan dahil doon sa ginagawa ng iba, yung mayroon nakatira na doon sa bahay na naibigay doon sa kung sino man yung family na yon. Ang problema, pinaarkilahan mga kababayan. Halimbawa, ako ngayon nakinabang sa awardee na harong na ito. Ngayon, dahil pa ako naglipat, tamaray pa man kumugtakan ko digdi sa dati ko gada istaran. Halimbawa lang, ang ginibo ko, naghanap ako kitao na pwedeng kamag-anak ko o friend ko, pinaarkilahan ko para sa kuya. Nag-i-income pa si Manay. Nag-i-income pa si Sir duman sa itinausaya kang gobyerno. Natuklasan po iyan. Bawal iyan. Bawal. Nakamo? Tinawan na nga yan. Magpanaagra ka ngayon sa gobyerno. Kan tinawan? Magsasabantala kamukaan. Very good po. Iraya Mariwari. Yan pala. Kaya panakit nailing ko sa pangaran ni Hontivirus. Hontivirus. Yan dyan sa invited ni Mayor Crisel Lagman. Sa bagay, ini kaya baga si Hontivirus, dilawan yan. Nasa panig yan kan mga liberal garo, kung ako nasasala.
Araw naman sa Nanindo, ang mga lagman, diehard na dilawan yan. In fact, dipuntong Edsel Lagman Sr., sa muyang Vaticanong congressman. Naging chairman ito kang buhay pa. Naging chairman kang Liberal Party National. Kaya magkaibigan talaga yan si Hontiveros. Ewan ko kung nanalo yan dito sa Bicol noong eleksyon. So, nandyan, ewan ko kung anong sadya niyan, sa bagay, mamista. Pero hindi masyadong, pag mga ganong bisita, hindi masyadong matulog yan. Hindi yan dudumugi ng tao. Baka nga dumugi ng tao yan doon, tapos pagsigawan pa iba. Sana wag mangyari. Basta ako, para sa kuya, happy fiesta na sana dyan po. Dyan po sa former incumbent City Councilor Rener Borsi. Sige, labo-labo ng karaunan dyan. Siyempre maray na aldaw, tabi sa residente kan mga Siga. Yan po dyan si Ma'am Carol Siga, former board member Victor Siga Jr., at sa mga Sigas. Sa mga supportadores ka Siga, intact yan, dahil nagagalaw. Maray na pagkahapon, aldaw, dyan po sa residente ni kapatid, my big brother, Benji Rosal, my brother in Christ. Good morning sa family ni bro. Okay? Good morning sa mga taga-Tuwinyon. Good morning po dyan siya Kapitan Reynaldo Cobillas. Then sa mga taga-Malinaw, si Vice Mayor Abner Carbollo. Na boss, report ka na naman uli kang mga event na nangyayari dyan sa Banwaan ng Malinaw. Si Kapitan, si Vice Mayor Abner. Luwarin Apodan Taman daw iyan mga tugang. Okay, good morning din po. Yan po sa Kapitan Mateo Aribalo. Yan sa Tuling. Ano ito, tabi, Kap, at saka Secretary Dick Serrano. Tuloy ba yung ating parade bukas? Chat mo ako para maantisiparan ko kung tuloy para makasama ako. Basta may uniform ako. Kasama na kasi ako dyan dahil ako po'y member ng Lupon. Member na rin po ako ng Badak. So, kaya yung mga aktibidades namin dyan sa barangay namin, magpipista dyan 29 ng June. Kaya lang, kung mamimista kayo, wag niyo akong hanapin sa Tuliw dahil wala po akong handa. Unang-una, wala man pong magluluto sa bahay dahil I'm alone. Nag-iisa na po ako tabi, Brother Roger. Good morning sa imo Brother Roger Palayo. Watching ka sa imo. Mga Roger Vilaplo ng Labua, Camarines, kumusta na boss? Speaking of mga Vilaplo, si Kuya John Vilaplo. Dahil na lamang nagpapamati si Kuya John. Ni anino ni Kuya John. Nado na nangyari. Kumusta na daw si Kuya John yun yan, Vilaplo? At amaring ikaw kita-kitang tirador ng bayan. Wala na bugod. Kita lugod sa lastik ko, joke lang. Pero si Kuya John kaya nagpapabulong man kang sa diri niyang buhay. Baka sinabi ka doktor niya na magpahingalo. Pero aside kaya nigwayang kay mga transaction, active kay ini sa Citizens Against Crime.
may position ini dyan. Hindi po sa Kabikulan, halos siya ang nagkakapot. Kaya nagre-report siya monthly yata sa Maynila. Kaya madalas na sa Maynila si Kuya John Buenaflor para magbigay ulat. At kung may mga reklamo dito sa Bicol, siya ang nagdadala ng report doon. Kung kinakailangan kasuhan, ayan, si Kuya John Buenaflor. Kaya hindi na po siya nakakapasyal dito sa atin. Ako mismo namimiss ko na rin. Pero nandyan si Ate Vil sa Harong Ninda, sa Ligao City. Naghihimati ito si Ate Vil. Okay? Ate Vil. Gandang umaga po, sabi po sa iyo. Dito po sa probinsya ng Albay, sa Legazpi, kay Mayor Isam Ismael, na padagos po ang pag-progreso kang siyudad ng Legazpi, sa irarom kang sa iyang pamumuno. Siriman po kay Gobernador Noel Rosal, na ang saya po mga programa pinapadagos, lalo na po pag-abot sa may kinaraman sa health, may kinaraman sa energy, may kinaraman mga tugang sa agriculture, negosyo at iba pa. Ayan po ang kabisihan kang sa tuyang gobernador digdi sa probinsya ng Albay. Siyempre, ang mga katuwang dyan, ang mga nagkakasararong leader kang Albay, si Congressman Caloy ng 2nd District, Congressman ng ako Bicol, si Garbin, asin si Vice Governor Diday Ko. Good luck sa indo mga opisyal. Oy, belated happy fiesta. Fiesta pala, hindi belated. Ngayon man din pa, kasabay pa ng tabako. Yung pinuntahan namin kahapon, dispiras pa lang, dyan po sa Castilla, Sorsogon, sa poblasyon. Ang tradisyon pala nila dyan ay Kasag Festival. Kahapon, 500 na kilo ng mga kasag inihanda. Mayroon pala sila dyan na traditionally na budol fight. Dali lang. Budol fight. Siguro mga 200 meters yung laba ng table. Tapos nakalatag doon yung mga kasag. Luto na, luto na. Tapos sa gitna mayroon pong kanin. At nakapag nagudyat na po yung kapitan dyan sa nasambit ng lugar, ripong-ripungan so kasag mga kababayan. 500 na kasag, awan to sawa ka, mga malalaking kasag pati. Kaya lang bagang kasag kaya mga kababayan, dipisilon kaunon. Yung, dipisilon kaunon iyan, kaya ka makadali-dali dyan. Na mapulpog ka, mabuka ka pa kan makdagason. Kaya ako, dahil ako masyado nagpupuko sa mga araw kaya nakaunon. So, alam mo, gulay, yaon dyan, o kung ano man, karaonan tulos, baral-balan tulos, anong araw dyan? Pero maugbas yung mga taga Castilla, Sorsogon, sa saindang araw kaya na, di kaya sa ginubatan, ikaw kita dyan ng Longganisa, Longganisa Festival. Yan po sa Kamalig, Pinangat Festival. Sa Bakakay, Karagumoy. Yan, mga kababayan. Saan pa ito? Sa Malilipot, Lubid Festival. Sa Santo Domingo, Sarong Banggi. Yan. Yan ang mga aktibidades. Mga tagaligaw, kumusta ka mo dyan? Ate Josie, okay man bang tabi? Sorry. Pirme man akong bigo, kumusta ni Ate Josie. Salamat sa concern. Ate Josie Iken. Kumusta na dyan si Ate Chona Tularba. At ang family ni Pastor Osabil, maray na aldaw tabi sa imo pastor. Nakabalik ka na lamang tabi. Yan po sa irigasiton.
Pastor Jerry Kiyom, Balatan Mayor, Mayor ng Iriga, City Councilor, ano na ito? Si Bishop Urulfo, Daddy Abi, at duman po sa Ligmanan, Camarinesor, sa barkada ko dyan sa Kalambigan, nagantabay si Brother Ben Avila. Sa mga taga-Lupi, Ragay, Kanakman, yan po sa Partido area, Diyo po, poon sa Lagunoy, Guwa, Tegaon, San Jose, Gatsi Turina, Sanay, Ocampo, yan po ang Partido area. Yan. Oy mga kababayan, hindi ko man kagirara yung malilinggawan. Kasi siyempre importante sa buhay nindo kung kamutabi may mga birthday. Ganyan. Ang mga pangalan na Antonio, alam ba si Tony? Kasama namin si Tony King, baka ipinanganak ito June 24, kasi Antonio. Kasi ang patron ng June 24, ang patron ng mga barangay o bayan o kahit barangay, bayan, barangay, lungsod ay si San Antonio. Kaya yung mga pangalan Anthony, happy birthday po sa inyo, kabos. Happy birthday. Ayan. Isa ito si Pastora Maria Teresa Bunto. Nag-birthday po kahapon. Happy birthday. Brother Rippy, tugang ko dyan sa tabako. Good morning, tabi sa imo tugang. Si Pading Arnel dyan po sa dito po sa Bunot. Dyan po sa mga taga-Bangkiruhan. Kumusta ang mga katugangan tabi dyan? Sa mga pamangkin ko po duman sa Buhi, Camarinesor. Sa mga pamangkin ko sa Las Piñas. Sa mga nasa abroad. Ano nakita din? Marabason po ang Aldaw. 24 na po. Ang June po ay hanggang 30 sana, dahil pong 31. Sumunod sabihin sa sarong simana, masalida na kita-kitaon. Ay bako, bulan, mapalit na tayo ng buwan. Okay mga kaibigan, sana sa kabila po ng mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, tandaan lagi, lahat ng pagsubok ay may katapusan. Ang pagsubok may layunin. Kung sinusubok ka ng Panginoon, ibig sabihin, gusto lang ng Panginoon na maging matatag ka, magmamature ka, yung magtatagumpay ka sa mga pagsubok. Kaya dapat pag may pagsubok, dapat huwag kang mawawala ng loob. Lakasan mo, alamin mo kung bakit may pagsubok ka. Yan ang unang-unang dapat isipin mo. Una, ang pagsubok ay galing sa Diyos. Ang Diyos mo ay hindi nanunukso, mga kababayan. Ang tukso'y galing sa Diablo. Pero ang Diyos, na nagbibigay ng mga pagsubok. Lalo na sa mga Kristiyano, sa mga mananampalatayang tunay, yung mga anak ng Diyos talaga, na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yung mga taong tinanggap si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Diba, Pastor Ira? Pastor Abir, my friend, my idol. Sila po, o tayo po lahat ay may iba't ibang pagsubok. Depende po yan sa kakayanan mo. Hindi ka naman susubukin, Lord, na hindi mo kaya. Nakasulat po yan sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13.
nakasulat po dyan na walang pagsubok na dumarating sa tao na hindi dinanas ng sinuman. Ang Diyos ay tapat. Kapag nakikita ng Diyos na hindi mo na kaya, siya mismo ang gumagawa ng paraan upang tulungan ka makabangon sa mga pagsubok. Ano ba ang mga pagsubok mo hinaharap today? Pagsubok pinansyal, pagsubok para sa tistingon ang sa imo ang iyong pong patient. Ha? Pagsubok sa mga karamdaman, pagsubok sa pamilya, pagsubok sa kawalan, pagsubok sa mga enemy. Ang dami. Ha? Ang daming ginagawang paraan ni Lord para ikaw ay subukin kung talagang totoo ba. Kasi ang dami-daming mga pretended Christian today. Ha? Maraming mga Kristiyano na pagdating sa pagsubok bumabagsak. Tingnan mo si Joel Villanueva, ha? Joel Villanueva. Tingnan mo, ha? Ano na yan? Nag-preach na yan. Anak ng pastor yan. Pero ano nangyari? Dumaan sa mga pagsubok sa buhay, give up, at in-embrace, nawala ng pagtitiwala sa Panginoon na pwede naman pala, pwede siyang alisin ng Diyos dito sa kanyang daraanang pagsubok sa buhay. Niyakap niya ang bargain ng kabila ng kaaway. Iwanan mo ang iyong pananampalataya. Nakalagay po yan sa Bible sa 1 Timothy chapter 4, sa mga darating na araw at panahon, may mga tatalikod sa pananampalataya. Okay? Kaya marami pong na-discourage sa buhay na ipinakita ni Joel Villanueva. Dati, sinasaluduhan din ito. Ay, nako. Sipon, dati, inaanga ako mismo, personally, Joel Villanueva, saludo ako dyan. Nadagog ko naman yan na nagpipreach. Magaling pong preacher yan talaga. Alive na alive yan. Hindi ka talaga antukin pag nagpipreach yan. Malikot ang ano kayan, palakaw-lakaw, parulundag. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Sasabihin niya pa, sabay-sabay natin inisigaw! Mga kapatid! Come on! A count of 3, a 2, a 1. Jesus is Lord! Yan po ang simbahan ng napangalan nila, GIL. Pero ano nangyari? Nag-give up. O, wag kayong tumingin kay Joel Villanueva. Hindi si Villanueva ang inyong pinaglilingkuran. Tumingin kayo kay Jesus. Kung kayo ay mga Kristiyano nag-attend dyan sa GIL, saan man, dito sa Bicol, saan man, alam niyo po, wala naman talagang kinalaman ng GIL dyan. Wala naman kinalaman ng GIL sa pananampalataya ninyo. Kung kayo po nandyan sa church na yan, at alam ninyo na ang Diyos ang tumawag sa inyo, magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo. Dahil hindi si Joel Villanueva ang magliligtas sa inyo. Yan ang pinakita sa inyo para ibig sabihin ni Jesus, tinan nyo, pag ina-idolize nyo ang isang tao, ibabagsak yan ng Panginoon. Maraming mga leader na ganun, di ba? Kasi sa Old Testament, sila King David, sila Job, Abraham, dami. Mga leader po yan, bumagsak din sila. Pati yung mga apostol, si Peter, bumagsak din, di ba? Pero, ang maganda dito sa mga taong ito, nung nabubuhay pa kasi sila,
Wala sila yung tipo ba na, oy, ako, biliban nyo, kasi ako ay makadiyos. Sa akin kayo tumingin. Dahil ako ay holy, banal. Walang ganun eh. Wala akong nabasa sa Bible. Pati si David, pati si mga propeta, ang tinuturo nila mga kaibigan ay walang iba. Si Jesus. Wala talaga. Si Pedro, di ba? Si Pedro, sinasamba na siya ng tao dahil sa kanyang mga himalang na ginagawa yung kanyang panahon ng ministry ni Peter. Hindi nyo ba alam na mayroon isang insidente sa Bible na dahil kay Pedro, yung pong lumpo, yung lame, yung nagmamalimos sa simbahan, dinaanan lang yun ni Peter. Matagal na yung nakatambay doon. Pero nung mapuspos ng Holy Spirit si Peter, nakita niya uli, humingi ng limos. Alam niyo ginawa ni Peter? Silver and gold I have none, but such I have, I give unto you. In the name of Jesus, rise up and walk. Naku, lumundag po talaga yung pilay, nakalakaw. Pero hindi dahil yung gumaling yan dahil kay Peter, dahil kay Lord. Kaya dahil tanyag na siya, isang araw nung dumalaw siya sa bahay ni Cornelio, si Cornelio po isang panatiko maka-Diyos at buong pamilya niya, kala niya Diyos si San Pedro o Santo si San Pedro. Pagdating sa bahay, tumira pa. Sinamba si Pedro ng family ni Cornelio. Sabi ni Pedro, tumayo ka Cornelio. Huwag mong gagawin yan dahil ako'y tao ding katulad mo. Hindi nagpasamba si Cornelio o si Pedro sa mga tao. Ganun din ang anghel. Mga anghel, nakita ni Juan sa Bible. Nung makita ni Juan, nagpatirapat, sinamba ang anghel, sabi ng anghel, tumayo ka Juan, huwag mong gagawin ang pagsamba dahil ako'y katulad din mo na nilalang lang tayo ng ating Panginoon. Diyos lamang talaga ang dapat nating sambahin. Diyos lamang ang dapat nating pagkatiwalaan. Kaya, bagamat alam natin yung GIL ngayon, pagka na-identify kang GIL, pinagtatawanan ng ibang mga unbeliever. Kinukot siya kasi kinukunik lagi kay Joel Villanueva. Ay, ganyan para niya kayo. Paniwalaan niya ako sa inyo. Mga ganon. Kaya yung iba na-discourage. Lalo na yung mga baguhan. Yan ang problema doon, yung mga baguhan. Pero yung mga matatag na. So, kayo naman po nagbubuli sa GIL, wag naman pong ganon. Diba, Brother Bon? Yan sa Kabuyao, Laguna. Pinagsisimbahan ko yan pag ako'y nandyan po sa Kabuyao sa kapatid ko. Jesus is Lord. Kaya dyan po na-meet si Brother Bon Rago. Huwag tayo tumingin sa tao. Kilod tayo naglilingkod. Kung medyo binubuli kayo dyan, kayanin nyo yan. Kayanin nyo. Pero talaga, yan sinasabi ko sa inyo, maging lesson sa inyo yan. Sinira kasi ni Joel yung pangalan ng GIL. Okay mga tuga, mga kapatid, 15 minutes na lang bago mag-alas 12 ng tanghali. Grabe baga mga kaibigan yung nangyari pong barilan doon sa isang paaralan sa Tacloban. On the spot, mayroon kaagad 3 biktima. Ang saklap noon, baka yung mga biktima ay estudyante. Estudyante. Grabe! Dahil yung 2 suspect nakakuha ng baril. Yung isa 38 calibers, ang matindi yung isa. Nagaling po sa service ng kanyang tiyuin na active sa pagkapulis.
Yun ang kinuha. Kaya ngayon, itong pulis na ito, na may ari na inisyo ng baril na ginamit pambabaril dyan sa loob ng school, iimbestigahan daw po ng Napolcom. Kasi dapat responsibilidad mo ang iyong gamit pagka kayo na sa bahay mo kung saan mo iyan itatago. Mahirap nga naman kung nakakatiwangwang lang niya kung saan saan, nakasabit lang kung saan saan. Yun yata ang nakita nung suspect na baril daw yun ang tiyo niya na pulis. Kinuha niya at yun ang ginamit ng pamamaril. Kapag gagamit ng pulis, high power yun. Diba? Maraming iimbestigaran yan. Maraming madadamay dyan, dito sa kasong ito. Kaya lang, ito po'y pumuputok to din dahil ang una, ang mga suspect po rito ay mga minor de edad. Nagkatalo-talo naman ang mga nagkukunyaring mga magagaling sa batas, mga abogado, lalo na yung batas na ginawa at pinasimulan ni Senador Pangilinan. Alala niyo ba sa batas na yan na gustong i-amend? Dahil ang batas ay nagsasabi pagka ikaw minor de edad. Ano ba ang minor de edad? 15 years old pababa. Pagka nakakakumit ng mga krimen, kahit na pumatay, hindi po sila nabibilanggo. Hindi sila nabibilanggo tulad ng mga other crimen. Hindi sila po kinukustodiya ng DSWD. Okay? Tapos, pangangaralan yata, tapos maya-maya palalayain. Kasi sa batas, nakalagay po yan na ang minor de edad walang kaso. Ngayon, ang problema dito, dahil ito po, ang namaril ay minor de edad. At ang biktima, mga minor de edad. Halimbawa, yung mga magulang ng tatlong biktima on the spot na namatay. Ano sa tingin ninyo? Human rights, hindi ba magsisisigaw yun ng katarungan? Katarungan! Ilagay niyo yung sarili niyo na kayo ang naging biktima roon. Madali kasi magsabi na ganito ganon pag hindi ka invuelto. Pero kung nakalagay ka na sa ganyan pong sistema, baka isumpa mo pa. Anong sigaw ng mga kamag-anak, ng mga magulang nito, kamag-anak, katarungan. Okay? Katarungan. Magbabayaran itong dalawang suspect. Diyan tanong, ano ba ang iiral dito? Batas na ginawa ni Pangilinan o yung katarungan ng mga magulang ng biktima? Abangan ninyo. Kasi iniimbestigahan pa po ito. Pero sa mga initial na report kasi, ang sabi, dahil daw po sa pambubuli, dahil ito daw po mga biktima, ay there is something na may problema yata rin sa buhay. Kaya kayo mga manambubuli, ito rin po ang masasabi ko sa inyo. Tigil-tigilan nyo ang pambubuli. Kasi ang tao, dumarating din po kahit nagaano kabait, dumarating sa punto na napipikon din yan. Sabi nga ni Fernando Nipo Jr. yan, sa pelikula niya, napupuno din ang salop ng mga yan. Binubuli yata daw, siguro ng mga kaklasmate at iba pa. Napikon na nagaro, kumbaga nag-abot naman talaga sa Kuyan Guide Soaki na talagang grabe naman. Ang ginibo kay ni mga kababay, ito na nga ni may nakuasubadin kang sa iyang tiyo. Kaya duwan pa sa naga sa portahan, sa pintuan, nagpapaputok na suluwa. Grabing dagit. Grabing galit.
Mga kaibigan, ngayon, ako sa tingin ko dito, pag-aaralan talaga, imbestigahan ang yung eskwelahan. Bakit nakapasok doon ang mga batang ito na may dalang baril? Puno ng magasin. Bakit? Wala bang security guard? Wala bang security guard na naka-assign doon sa school, sa Tacloban National High School? Ang alam ko, mayroon yan eh. Lahat ng mga National High School, mayroon eh. Nakita ko yan dito lang sa Albay. Diyan sa Tabaco National High School. 3 gate yan. Bawat gate may security. Tacloban City yun eh. Di ba ang Tacloban yun dyan ang lugar ni Martin Romales, Tacloban? Bakit nakapasok? Yan ang tanong dyan. Kaya, alam mo dito sa iba-iba mga eskwelahan, ang mga estudyante, sabi ko sa inyo, mga estudyante ito, mga mapupusok ito eh. Yung mga edad na mga 15, pababa, nako, wag mong ano yan, dapat yan, may mga ano na yan, ang iba kaya may mga daradarang lansitas, mga knife, baga, may mga daradarang armas yan dyan sa eskwelahan. Kaya dapat ko sa gate pa lang, ini na naman ang pagtataramta. Na may nangyari, na insidente, dahil sa Tacloban, na-alarma na naman ang bilog na DepEd. Naturalmente, kanang may nangyari na, ma-implement yan, sigurado, 100%. Ma-implement yan ang pag-iigpit sa mga eskwelahan. Bakit? Kasi may nangyari na. Ay, ganun naman tayo eh. Hindi tayo tulad sa ibang bansa, na talagang wala pang nangyayari, anticipated na nila. Kaya mayroon silang mga ginagamit na pang-detect. Alam ba, pagpasok dyan niya sa LCC, sa mga mall, pasok ka lang, kung may kadadala kang deadly weapon, madidetect ka na. Di ba? Bakit nakapasok? Mga kaibigan, yung dalawang suspect, nandyan na sa nasa kustodiya na ng PNP. Ano ang magiging kaso nitong dalawang ito? Abangan natin sapagkat nalilito ang mga pulis ng Tacloban. Dahil dito magtatalo. Kaya sabi ni Ruben Padilla, panahon na para palitan ang batas na ito. Well, anyway mga kababayan, ilang tulog na lang. Tututok tayo sa isang event na gagawin yan sa Senado. Yung impeachment na sisimulan sa July 6. Naganda na po ang both party, persecution at saka defense. Mayroon po silang tinatawag na mga pre-trials noong hindi pa nga natatapos, marking of the evidence. Pinag-usapan nila yung mga dapat nilang gawin para ma-minimize ang panahon. Pero yung iba na gustong gawin ng persecution ay hindi umubra sa mga defense. Kahit ito si Luistro yung leader ng grupo ng persecution lawyer, nagsasuggest na kung siya po ang masunod, sabi niya, kailangan daw po ibaba ang bilang ng mga senador na magsisipagboto to convict Sara Duterte sa darating na panahon. Buwan. Yan ang gusto niya kasi ang reason niya, hindi naman daw pwedeng maghatol yung mga wala doon sa presente sa hearing. Kasi ang tinutukoy niya dyan si Bato na nagtatago, si Jinggoy na nakabilanggo,
mga kababayan, at maaari na bago dumating itong July 6, di natin alam kasi ilan pang 2 linggo pa o 3 linggo pa mula ngayon, ano malay natin kasi may mga nakaabang na mga warrant itong mga nasa lahat ng mga magkukontra sa gobyerno, may nakaabang ang ombudsman dyan. Mayroon lang po mga negosasyon na Roger. Ang mga negosasyon na ginagawa ng ombudsman daw, ay ito po inamin talaga ng DOJ, not DILG, na may mga negosasyon pala ngayon ang ombudsman. Kinakausap yung mga katulad halimbawa, kay Escudero, dyan kay Villanueva, at itong mga senador na iba kinakausap today, itong tulad nila Marcolita, at si Senador Bongo. Ito si Bongo, delikado to. Delikadong baka dumating ang araw, ito'y babaliktad talaga. Kasi nagpaabot na, parang na tulog-tulugan niya na tulad ni Bato, aman na po ang warrant of arrest na galing sa ICC kay Bongo. 3 sila doon na magsasama-sama. Kung sakaling mahuli si Bato, mahuli si Bongo, 3 na sila doon sa The Hague. So, mawawala sila. So, ang sabi ni Nuestro, dapat niya hindi 24. Dapat, minumosyon niya doon sa Senate, na gawin na lang na 22. Tapos, i-divide mo ang 22, yung 3/4 niyan, kung hindi ako nagkakamali. 15 pa rin yan, 15 to 14 Senate. Kasi kung batas ang pag-uusapan, at ako dito, believe din ako kay Gatchalian. Believe ako kay Gatchalian kasi bagamat siya po ay nasa Senate ng Malacanang, pero sa mga interview niya sa mga media, tinatanong siya, ano ba talaga niya, Mr. President, Senate President Gatchalian, ang susunding batas pagdating sa final conviction o final judgment para kay Sara, kay BP Sara, ng mga senador. Ang sabi po ni Gatchalian, mga kababayan, kung ako niyang tatanungin, dapat sumunod pa rin tayo sa batas. Kung ano nakalagay sa batas, sa konstitusyon, bako hindi ito bindalo. Para kasi kung si Erwin, pwede yan. Sabi ni Gatchalian, ako na nanatili sa stand na ang dapat para makumbik si Sara Duterte, kailangan ay 16 na senador ang buboto para makumbik siya. Yan, ang sabi ni Gatchalian, noong isang araw pala yung sinabi niya, mga kababayan. Kaya, nananatili siya kasi yun ang nasa batas. Yan ang nasa konstitusyon. Etong ibang mga senador, like Lacson, ayan pong magkapatid na Erwin, na Tulfo, si Rapi, budain nga niya po si Nuestro, si Dilima, gusto nila mga kababayan na hindi na po 16. Ayan. Kaya dyan nagtatalo-talo ang mga defense lawyer at saka itong mga persecution. Dahil binara po ini, matalino itong sarong matinding si Attorney Season. Graduate pala yun ng Sambida. Mga kababayan, di umubra si Nuestro. Nilamon si Nuestro sa diskusyon. Mga kababayan. Pero siyempre, hindi naman naamin ni Nuestro. Pero taong bayan na nakakakita kung paano na marangkahal, sabi niya dyan, si Nuestro doon sa mga debate. Lalo na kapag actual na. Ayan, mga actual na. Magkakalintik ka dyan, sabi nga ng iba. Ayan? Pero ganun ba man, kung yan lang stand ni Gatchalian, at yan din ang stand ng ibang mga senador, at
yan naman talaga ang dapat na mangyari kasi kapag kasi mga kababayan, ginawa talaga ng mga ito na ibaba sa bilang, ako na magsasabi sa inyo, punitin na natin ang konstitusyon. Wag na, sa panahon ito, ganun na lang naman, o kaya naman, wag natin idadamay ang konstitusyon, kundi itong mga nagbibimdalo na ito, sabi nga ni sabi ko na tataramon, sirikanan ta na ini, mga damulag na ini, mga animal na ini, na sumisira ng konstitusyon. Kaya gusto, ang sabi sa konstitusyon, sa 24 senador, 24 ang senador. Hindi man pwedeng sabihin nyo na hindi nakasama dyan si Jinggoy kahit na nakapriso, si Bato na nagtatago kasi hindi pa sila mga convicted. Ano ba naman kayo? Minsan nasasabi namin mas magaling pa kami sa inyo. Kaya iralin yung mga prinsipyo niya na ayaw niya pwede ngayon ganito, bindalo, para niya alang-alang sa taong ba. Hindi, batas nga nasa batas maliwaliwanag na kapag, kaya kino mo, di ba? Mayroon pa bang kumontra? Mayroon pa bang nag-react nung mag-elect ng Senate President, noong kailan yun? Nung sumama na si Judas Villanueva, nadadagdagan si Judas number 1 Escudero, di naging 13 na kayo sa Senado. At nag-elect kayo ng Senate President. Ngayon, mayroon pa bang nagre-react? Kahit si Cayetano, hindi na nagre-react dyan. Bakit? Tama yung ginawa ninyo. Pati ako, naniwala ko ron. Ang pagiging Senate President ni Gatchalian ay legal. Nasa ayon sa batas. Hindi mo na pwedeng questionin yan kasi 13 talaga. Pero noong mga panahon na ipagigiitan ninyo, isinara yung Senado ni Gatchalian, na dahil may breakdown, linakdown yung para ka lang, illegal ang pagiging Senate President mo kahit yung temporary. Dahil niluklok ka, 12 lang. Diba? Kaya pinagmumura ka ng mga tao. At walang naniniwala sa inyo. Alam niyo si Gatchalian, sa mga hindi nakakaalam, kasi kami, alam na, ito po si Gatchalian, Christian din ito sa Senate. Hindi naman po yung Katoliko. Hindi naman yan Iglesia. Christian yan. Kung di ako nagkakamali, nag-a-attend yata yan sa Victory Chapel. Mayor pa lang yan noon sa, ano lugar niyan? Valenzuela ba yan? Ayan. Christian talaga ang family ni Gatchalian. Kaya lang, ayun na nga ni ang pagkukulugan ko digdi buot mga kapatid sa pananampalataya. Dahil Christian ka, sutugang mong saro na yaon sa party kang Senado na naging Senate President. Tama sa pag-elect sa iya 13. Kung talagang Kristiyano kang may Kristo ka sa puso, anong ginibo mo kay Cayetano? Dahil gusto mo lang maupo dyan sa pagiging Senate President. Kahit yung kapatid mo, yuyurakan mo ang kanyang pagkatao. Diba sabi ni Jesus? Mga Kristiyano, makinig kayo Diba sabi ng paaliwaliwanag ng sinasabi ng Panginoon? Sa Bible, sabi ni Jesus, makikilala kayo na kayo'y mga alagad ko kung kayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Kung kinikilala mo kapatid mo sa pananampalataya si Cayetano, huwag mo naman ganyan ang kapatid mo. Diba? Sino bang, sino bang kakampihan mo? Diba? Katulad ito kay Villanueva. Si Villanueva, si Joel. Alam niya na, lumaki yan si Cayetano sa GIL. Lahat ng mga aktibidados ng GIL, nandyan yan sa lagi kay Brother Eddie Villanueva. Kapatid mo sa pananampalataya, tapos,
pagtataksilan mo lang, iwanan mo ng bigla. Mayroon bang kaibigan na ganon? Kaya tama ang sinasabi ng Bible, kung hahanap ka lang naman ng tunay na kaibigan, wag sa tao. Kasi ang tao talagang nagbabago yan. Diba, Brother Roger, bukas makalawa. Kaibigan ka ngayon dahil may pera ka, may nakukuha sa'yo, may nautot sa'yo. Pag wala na, iiwan ka na. Tulad ng mga kaibigan ni Job. Nung mayaman pa si Job, siguro, grabe, may nakukuha kay Job. Yung tatlo, nung magkasakit si Job, nung maghirap si Job, anong ginawa na? Kinurong din na nila si Job. Maraming ganyan. Kaya sabi ng Bible, what a friend we have in Jesus. Kung gusto mong kaibigan, gusto mong tunay na kaibigan, si Jesus ang tunay na kaibigan. Hindi ka iiwan. Hindi ka ipapaya. Si Judas, hindi niya pinahiya. Pero ito mga Kristiyano nagkiklaim today, sila nag-aaway. Kaya, wala na pong duda. Ikaw na talaga ang Senate President because nahalal ka sa bilang na 13. Ngayon, pagdating dito sa butuhan, sa Senate, huwag naman ninyo bababuyin. Nagagawin nyo na lang, 20, ay alisin nyo ng 4 na senador. Wag. Kaya, sa aking pagtatapos, mga kaibigan, itong aabangan natin sa maabot na July 6, parang ano na lang yan? Parang tawag niyan, ceremonial na lang. Basta nasabi lang na may impeachment. Trinayal talaga yan. Sabi nga ni Kayan, ang paggagastos pala dyan sa bawat araw, 25,000 ba yun? Kulang ang 25,000. 25 million ang ginagastos araw-araw para sa pagkain, kuryente, etc. Kung dodorar po yung hearing na yan, sabi kasi, mga hanggang September na o papasok ang November, first week ang November, bago magkumbig. Ilang buwan yan? 1 year. Yan po, ceremonial na lang yan. Pero pagdating po talaga sa butuhan, maliwanag na maliwanag. Kaya baga, ang si BP, Sara, dahil na magpaparintinding maraykaan. Pag-abot sa butuhan, mga kababayan, wala na. Kay Puan, kay Senador, maka-gather ng 16. Pag di ka mo nag-16 dyan, 13 sana ka mo, wala. Absent, no? Wala. Sinayang ninyo ko. At least, nagpahirilingan ka mo dyan kid abilidad ng mga abogado. Pero, makakaukod ba pati kita dyan? Makakaukod kita mga diskusyon kan mga di kampanalyang abogado. Kaya, mag-watch na lang kita. Pero, in the end of the time, mga kababayan, maniwala ka mo sa kuya. Kaya, sumanag na naman, ma-impeach na ngayon si Sara. Tumod-tumod ka, Noy. Kay Puan mo ang 16 na senador para tabi, makumbik mo si Sara. Mapaaram na ako, mga buhay! Urto na! Karauna na kita, mga babayan, ha? Salamat nun po kan sa inyong pagantabay. Mabuhay ka mo, Perme. Relax lang. Relax lang. Kamu dyan sa eskwelahan, parantayan nindo ang eskwelahan. Lumaray. Tadipisil na. Dahil nalugod maulto ang nangyari doon sa Tacloban. Kaya di sa Kabikulan, Attorney Kevin Aroco. Minsan daw tabi, darunga daw kami at istorya daw kami tabi. Sa pangalan po kang management kang EBN, Sir G at Ma'am Maricel, sa ngaran ni Kuya Jonathan at ng lahat ng mga sponsor, ako po si Master Polly, nagpapaaram sa inyo kabos, maray na unto. Thank you, Pilipinas. Hasta la vistas. Bye-bye.